Sabi ni Pobreng Pinoy, don't vote blindly as endorse. Research the candidates. Pobreng Pinoy, yun yung pinag-uusapan natin dito. Yung sinasabi mo na research, yung mga ganyan-ganyan, it's not the point. It's not the point. It's not about the candidate. It's about imposing the Dutertista vote. Hindi po yan yung tungkol sa, ay, ano po, nagagalingan kami dito sa candidate na to kasi yan iboboto natin. Pwede yan kung ideal yung situation natin. Kasi hindi naman ideal yung situation natin. Nasa bulok tayong sistema. At dito sa bulok na sistema na to, ang labanan dito, numbers. So hindi na mag-work yan. Do not blindly, ganyan-ganyan. No. It's not like that. It's really about the voters imposing its might as a legitimate political actor in this democracy. Yun yan. Kasi kapag kunwari, hindi, ito muna, do not blindly kineme. Sa totoo lang, if we're not going to do a block voting, if we're not going to mas malaki yung chance na manalo ng mga in-endorse ng admin. At kapag nanalo ang mga in-endorse ng admin, you are tacitly giving approval for this administration to continue on for the next 2 to 3 elections. Kapag hindi nagparamdam ang Dutertista votes, ibig sabihin, wala na tayong magagawa talaga sa gobyernong ito. Ever. Ayun, Hale, meron ka pa ang idadagdag? Punta na tayo. Okay. Thank you sa pag-share, Hale. Hi, Darat. Salamat sa update dyan sa bayan ni Tita Gwen. Okay. Sige. Hello, Negi. Hello, Joey. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Kapit-bahay pala kami ni Hale. Ay, talaga ba? Subo ka rin? Yes. Okay. I would agree with Hale, no, Joey, kasi yung sabi niya kung ano yung, let's say, endorse or tinataas yung kamay ni PRD, kung hindi man makompleto yung 12, yun na yun. Kasi wag nang dagdagan, wag nang kumuha sa iba so that it will not give them, let's not give them numbers. And I think this is our time na, as a voters, this is our time to shine. Pakita natin yung power natin. Because hindi to tayo makakagandi sa mga politikong parang niloloko lang tayo after the election. So I would encourage everyone to continue educating those people na makakasalamuhan natin, yung ma-share natin yung mga ideas natin on how to vote or how to choose people, especially yung mga nasa sinasabi nilang mga laylayan, Joey. Yun yung mga madaling ma-deceive sa mga ayuda, yung mga ganyan. And based on what we have experienced sa local election before, when nag-try din kaming kumandidato, kahit sabihin mo sa kanila, tanggapin mo yung pera. After that, at the end, during election, parang matatakot ata sila na hindi nila isulat yung nagbigay ng pera. So, we have to really educate them na this is our future. Yun, yung binibigay sa amin, sa barangay namin, I think, the last time I knew, binibigay ng mga kumandidato doon 500. Yung 500, isang araw lang yan. And tatlong taon mo pakikasamahan yung local leaders mo. Tsaka 3 taon ka magtitiis sa mga pangakong napapako. So we have to educate those people, especially those mga nasa mga laylayan talaga na palaging ginuguyo. And I also agree sa sinabi mo kanina, Joey, na dapat si Inday magtaas siya ng kamay kung sinong susuportahan niya, because with the influence that she has and that she have, and of course the influence of the Dutertes, we can gain the power back. Kasi sa Congress ngayon, sa Senate at saka sa House of Representatives, yung power ay pera talaga. And the common people, the helpless one, wala tayong power. That's the very reason why na sad tingnan na, especially yung mga nasa nilayan ng mga tao, inaano lang ng mga 5,000 at saka 5 kilong bigas ni Tamba na. That's how they see the Filipino people. Pagtingin nila sa mga Pilipino na pwede ganyan. Parang ano ba yung mga Pilipino, mga bata na pwede lang, okay, hindi sa'yo na. After that, wala na. So,
I am very grateful with this kind of ginagawa niyo ngayon sa social media. We may not be as very parang expressive as you, Joey, and other bloggers, but we are just here. I realized actually little by little, what I am doing now is to share kung ano man yung mga news or ano yung mga ginagawa ng admin ngayon. This is my only contribution as a Filipino citizen and as a Bisaya na rin, as a taga Cebu na rin. So, that's it, Joey. Thank you. Thank you, Negi. Maraming salamat sa pag-join at sa pag-share ng kwento. Punta tayo kay Martin Jong-un. Hello. Hello, Martin. Naka-ano ka pa? Hello, Martin. At teka, unahin pala muna natin si Okinawa. Si Okinawa pala yung next sa pila. Hello, Okinawa. Hello po, Ate Joey. Hello. So, Ayan, siguro, ano gusto mong share? opo. Teka lang, Okinawa. Ano ang tawag dito? Noel Francia, gusto mo umakyat? Bilis, total, para pag-usapan natin yung mga sinasabi mo na educate yourselves muna, puro tainted at questionable character. Sige nga, sinong hindi questionable ang character sa Philippine politics? Noel Francia. Bilis. Akyat ka kanina. Total comment ka pa na comment, kanina ka pa nandito sa live ko eh. Sige na, akyat na. Akyat na, Noel Francia. Bilis, para mapakinggan ka ng lahat at maintindihan namin kung saan ka nang gagaling. Bilis, kanina ka pa kuda ng kuda dyan, game, para maintindihan ka namin ng bonggang-bongga. Okay? O, ito pa uli yung link. O, Noel Francia. Bilis, kanina ka pa nagmo-moral high horse dyan sa, para mag-gets ka namin. Okay? O, ayan. Go Okinawa. I'm so sorry for the interruption. Okay lang po, ate. So, sa akin yung yung nabanggit kanina na marami daw na Duterte supporters pero anti-Ipe, anti-Go, anti-Bato. Ako siguro hindi ako magugulat kasi una yung performance nila Bato at Go sa mga Senate hearing. I mean, una yung kay Bato, nakita na niya na binabastos mismo ni Jinggoy si Morales. Hindi mo man lang pigilan si Jinggoy o sabihin niyo, Hep, anong ginagawa mo sa resource person? Actually, ako hindi yun yung question ko, yung sa budget ni Inday. Dapat sana maingay sana yung mga Duterte aligned senators dyan sa budget ni Inday. Pero hindi sila masyadong nag-iingay. So, parang doon ako disappointed. Yan. Kaso nga lang ang problema, PDP yung mga yan. I mean, at ang nakakaloka dito, yan na yung best na kakampi na meron tayo at the moment. Yun yung problem. Ganon. Budget, di ba nakikita na nila na binabastos si Sara. Tapos si Cayetano nagsalita na, basta kaming boys nanonood lang. Hello? Pagtanggol nyo man lang, tumayo man lang. Okinawa, naputol ka. Hello, Okinawa. Hello? Nag-comment naman si Bato sa budget ng OVP, motherhood statement ka lang, sabi ni Erin yun. Kaso parang sa totoo lang kasi, yung mga while sa akin walang problema i-criticize ng bonggang-bongga sila Bato, sila ganyan. Kaso at the end of the day, tataas rin naman ni PRRD yung kamay ng mga yan Ako tingin ko. I-endorse pa rin sila kasi PDP Ayun, but yeah, we continue criticizing them. We demand a more matapang approach on certain issues, 'di ba? Walang problema doon. Kaso nga lang, unfortunately, ganito lang yung kakamping pwede nating ma-produce Nakakabuisit pero that's the Kaya nga sabi ko sa inyo, do not make it a pageant. The 2025 election, do not make it a pageant. O for example, ayaw nyo kay Bato, ayaw nyo kay Bongo, ganyan-ganyan. Kaso, kakampi ni PRRD Ganun, like I said, pag binoto nyo yung mga yan, hindi ibig sabihin nun, nakukuyutan kayo sa kanila. Hindi ibig sabihin nun, nagagalingan kayo sa kanila. 'Di ba? Kaya nga, we have to demand to these people na, alam nyo, kaya namin kayong ipanalo. At kaya rin namin kayong ipatalo kung gugustuhin namin. So therefore, you have to listen to us. Ganon. So yun yung dyan. Think about the vote as our vote. Not about this, not about this candidates. It should be our vote. Ayun. Hello, Okinawa, nandiyan ka na ba?
Hello? Unfortunately, ganito lang yung nandito yung kakampi. Ayan. Okinawa, malayo ka sa mic. Hindi ka naririnig ng maayos. Hello po. Ayan, Okay na you're po back. ba? Oo. Opo. So yun, kung magiging part man sila or iboto man sila, tingin ko po ay magiging nasa bottom of the list po sila. Kasi kung merong much better na kakandidato pa or magpa-file pa ng COC for 2 days, sa tingin ko pwede silang matanggal. Ayun po. Pangalawa po yung A ni Martin Romualdez. Sa tingin ko po dapat hindi lang yun pagtawanan. Kasi pag pinaulit-ulit mo yung video, parang marirealize mo na at mabibisit ka kasi alam niyo po yung asta niya na parang inuuto niya yung mga tao, yung parang sa aso. Di ba pag tinatawag mo, halika na, kumain ka na, sige, talon. Ba't ginagano niya yung mga tao dun sa pinuntahan niya na para magbigay ng ayuda? Di ba po para kang mababastos? Parang tingin ko, ganito na ba tingin ng mga politiko ngayon? Kaya sana po may mag-challenge talaga sa kanya doon sa baluarte niya. And Kanino, yung Kai? kay Martin Romualdez po, doon sa Ah. baluarte niya. Sana may mag-challenge talaga sa kanya. And yung pangatlo po sana, makasama yung EPANAW, Sambayanan, tapos yung mapanalo din po natin yung Duterte Youth Party List kasi yun po talaga matagal nang lumalaban sa CPP, NPA, NDF. So kung mapanalo pa yung EPANAW, magiging maganda ang laban sa Kongreso. Magiging maganda po yung batuhan ng mga lefties versus dun sa talagang lumalaban sa mga rebelding group. So yun po. Yan lang po, ate. Thank you po. Okay, thank you, Okinawa. Sabi ni Pobreng Pinoy, don't vote blindly as endorse. Research the candidates. Pobreng Pinoy, yun yung pinag-uusapan natin dito. Yung sinasabi mo na research, yung mga ganyan-ganyan, it's not the point. It's not the point. It's not about the candidate. It's about imposing the Dutertista vote. Hindi po yan yung tungkol sa, nagagalingan kami dito sa candidate na to kasi yan iboboto natin. Pwede yan kung ideal yung situation natin. Kasi hindi naman ideal yung situation natin. Nasa bulok tayong sistema. At dito sa bulok na sistema na to, ang labanan dito, numbers. So hindi na mag-work yan. Do not blindly, ganyan-ganyan. No. It's not like that. It's really about the voters imposing its might as a legitimate political actor in this democracy. Yun yan. Kasi kapag kunwari, hindi, ito muna, do not blindly kineme. Sa totoo lang, if we're not going to do a block voting, if we're not going to mas malaki yung chance na manalo ng mga in-endorse ng admin. At kapag nanalo ang mga in-endorse ng admin, you are tacitly giving approval for this administration to continue on for the next 2 to 3 elections. Kapag hindi nagparamdam ang Dutertista votes, ibig sabihin, wala na tayong magagawa talaga sa gobyernong ito. Ever. Nagets nyo ba? Nagets mo ba, Pobreng Pinoy? So, yung ganito, ako naiintindihan ko yan yung sinasabi mo na, don't vote blindly, ganyan-ganyan. Pwede yan eh. Kung nasa perfect situation tayo, kasi wala tayo sa perfect situation, nasa bullshit na sistema tayo. At sa bullshit na sistema, it calls for block voting. It calls for solid vote. Ngayon, kapag kunwari, nakapaglagay tayo dyan ng mga binoto natin under the impression that they are aligned with the Duterte standard of politics, beholden sila sa atin. Kasi pinanalo natin sila eh. Now, hindi porket pinanalo natin sila, hindi ibig sabihin nun, okay kayo sa amin. No, it's the other way around. Kung binoto namin kayo at nilagay namin kayo dyan, patunayan nyo na deserve ninyo. Tayo, kaya natin sabihin sa kanila na kaya namin kayong i-elect at kaya rin namin kayong tanggalin kung gusto namin. So if you're going to mess up the next election, hindi ka na namin iboboto. 'Di ba? Ngayon, at the moment, nandun pa kasi tayo sa punto na hindi nga natin alam kung gaano ba karami yung Duterte aligned dyan eh. Wala tayong masyadong choice. This election, we are limited. Kung sino lang magpa-file ng certificate of candidacy. So, this Dutertista vote is actually a long-term project. We have to impose in this democracy that we are a powerful political animal. If we cannot do that, wala na talaga tayong mababago dito sa bansang ko. Nagets mo ba, Pobreng Pinoy? Nagets nyo ba? So, yung mga ganyang reaction, yung mga, ay hindi, kailangan pagkumparahan natin, ay hindi, wag tayo magganito, ganyan. No, it's not about the candidates at all. Hindi yan about the candidates, it's about us. It's about us, the voters.
Ganun. Ayun, kunwari kapag number 1 natin si Marcoleta, in-endorse na ni PRRD si Marcoleta, ma-number 1 natin si Marcoleta, that is a statement. 'Di ba? Ayun. Okay? Ayun lang. Okay, hello Crocodile Slayer. Hello, Ma'am Joey. Magandang Hello. umaga po. Ito lang masasabi ko ngayon sa eleksyon, no? Kasi, ang na-experience ko kasi yun, Ma'am Joey, nung sa local dito sa amin, lugar. Ang dati kasi, yung experience ko noon, pag may pera, dito yan sa nangyayari sa Mindanao yun, Ma'am. Ang ginawa nila doon sa mga barangay captain, lahat ng... Sorry, teka lang, Crocodile Slayer. We should aim for ideal. Hindi nga tayo ideal ngayon. Can you hindi, change Ma'am. the system right now, pobreng Pinoy? Can sorry. you change the election system right now, pobreng Pinoy? Is the situation ideal for what you want to happen? Be realistic. Be realistic. Kaya natin ginagawa to para ma-achieve natin yung ideal, para next, sa mga susunod na election cycle, pag napatunayan na natin na kaya natin i-impose ang Dutertista vote, at that point, we will have more choices. At that point, we will have more people who's aligned with the kind of politics that we want to have in this country. At that point, pwede ka nang mag-compare. Sino ba talaga ang pwede dyan? Sino ba talaga ang hindi? Pero ngayon, delusional ka para sabihin na we should aim for ideal. Tingin mo, 2025 magiging ideal ang situation? That's crazy. I don't think so, pobreng Pinoy. I'm so sorry, but I vehemently disagree na you want something ideal in a situation that is far from ideal. That's delusion. Ganon. Ayun. Sorry, Crocodile Slayer, for the interruption. Go ahead. Okay lang, Ma'am. Kasi po, Ma'am, ang nangyayari dito sa amin, no? Pag nasyonal kasi, alam po yun yung mga senador, yung mga presidente, vice. Ang pinapokus talaga ng mga gobyerno natin dito, Ma'am, sana nga, tuloy-tuloy pa rin. Kung may bigayan ng pera, nag-endorse lang sila sa local, Ma'am. Ganun talaga Ganun talaga dito sa Mindanao Mostly talaga local ang pinopromote nila. Pag may pera, local. Pag national, sasabihin ng kapitan niya na bahala na kayo kung sino iboto niyo sa... Pero sumasagot si pobreng Pinoy, sabi niya, paano yan si Tolentino andun na nag-create ng problem? Ito mo iboto ulit. Kaya nga. May statement na, tatakbo siya ulit, di ba? Di mo mong iboto. Yun yung statement. Di ba na ikaw Tolentino, kaya ka nanalo nun kasi in-endorse ka ni PRRD. O ngayon, biglang nagsasalita ka ng kung ano-ano, pagkatapos yung mga pinangako mong paglalaban mo, hindi mo naman pinaglalaban, o di ka naman nanalo. Di ba? Kaya, yun po, Ma'am. Kasi dito, talaga, ang mangyayari dyan, in time of election, ang most focus sila dyan sa local talaga, Ma'am Ganyan talaga Kahit may pera yan. Sabi ni pobreng Pinoy, you can choose, sige nga, sinong option? Pobreng Pinoy, sinong option? Would you like to go up, pobreng Pinoy? Sige, itest natin yung mga premises mo. Tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin yan. Sinong option ngayon? Sinong option? Give us the options. Asan yung option ngayon, pobreng Pinoy? Kasi you speak as if we have options Wala kang option. We are limited by those people who are going to file certificate of candidacy. Yung mga gusto mong manalo, di mo magpa-file ng candidacy Yeah. May continue, Ma'am Joey. So, teka lang, Crocodile Slayer, sorry ha. Yung mga problema, di tayo nagre-research. Mag-research ka nga, sino ang kandidato? Sino ang kandidato mo? Na mas malaki ang probability na gagawin yung gusto mo, pobreng Pinoy. Bilis! Bilis, bigyan mo kami ng option. Asan yung option? Sino sa lahat ng mga kandidato ngayon ang sigurado mong gagawin ang gusto mo? Bilis! Marcoleta and Rodriguez lang. Ngayon, yung dalawa, you think it can do something? When Senate calls for number of votes, you have 2 senators. Ano mangyayari sa 2 senators mo? Ang labanan sa Congress, laging majority. Is that an ideal situation? You only vote for 2? Ano
ikalaban mo sa dalawang senators? I'm pretty sure i-endorse naman yan ni PRRD parehas. Bilis! Paano naging ideal yan? Paano naging ideal yan? O ano magagawa na sa Senado yung dadalawang piraso? Diba? Ang problema, pobreng Pinoy, you are operating as if we have options. Okay, wala nga tayong option. Kung sino magpa-file ng certificate of candidacy, yun lang. Do not act as if 2025 is going to drastically change this country. It will not. We are in a fuck-up system. So you have to work beyond the system. Wag mong gawing pageantry itong 2025 election. Unfortunately, we're going to elect crooks also. So ngayon, between crooks, sino pipiliin mo sa crooks? Yung crooks na at least kahit paano naka-align sa'yo o yung crooks na naka-align sa mga sa Marcos administration? That's the choices we have to face. Please do not act as if kaya nating baguhin ang bansa because of the 2025 election. Ganun lang yun. And sa totoo lang, if you are pro-Philippines, that's the first step. Kaya nga gusto mong i-impose ang boto mo kasi gusto mong magpakilala, gusto nating magpakilala as a dominant political actor in this democracy. Because if we are not going to do that, wala na, disregarded na tayo. Yung constitutional right mo, hanggang papel lang yan. Walang dating. Ganun lang kasimple. Kahit gaano mo pa ibandera yan, if you're not going to band with other voters, yung constitutional right mo, walang dating. Ayun. Kaya nga wag mag-elect ng hindi karapat-dapat. Hindi nga yun about doon kung sino ang i-elect, pobreng Pinoy. Naiintindihan mo ba yung implication? Naiintindihan mo ba yung implication ng Dutertista vote? Naiintindihan mo ba yung implication? Na hindi karapat-dapat? No. Pag nagboto ko ng hindi karapat-dapat, ang mananalo yung hindi rin karapat-dapat. Diyos ko po naman, pobreng Pinoy. Ginagawa mo kasing pageant, ginagawa mo Miss Universe yung yung election. Huwag tayo bumoto ng hindi karapat-dapat. O bakit? Kailan ba nangyari na mananalo yung karapat-dapat? Kailan ba nangyari na nanalo yung mga karapat-dapat all the time? Nakukuha mo ba, pobreng Pinoy? Well, first and foremost, you have to accept that we are in a bullshit system. And since we are in a bullshit system, we as voters and the critical thinkers, we have to figure out how can make this system work for us. Okay? At number one doon, you have to recognize that we are not in an ideal situation, that we do not really have an option. We also have to recognize that our power is limited by the number. Nagigets niyo ba yung mga realities na to? Nagigets niyo ba itong mga realities na to? Kasi kung hindi mo magigets itong mga realities na to, wala, biktima ka parate. And the constitutional right, the constitutional rights mo on paper. But how can you assert it? Wala, hanggang papel lang yung constitutional rights mo. Eh di isaksak mo sa baga yung constitutional rights mo, pero wala yung dating in reality. Wala yung dating, wala yung impact. If you're going to think na magano ganyan, we're way past that. Hindi nga nire-respeto yung constitutional rights mo ng winning administration eh. Diyos me. Kung ipapairal mo, pwede na ang pwede, goodbye kaunlaran. Ay, Diyos ko po. Ano bang nangyayari ngayon? Kaya nga tayo hindi umuunlad kasi hindi tayo nagsasama-sama. Kasi nga, ayaw mong gawing formidable ang boses mo. O sige nga, goodbye kaunlaran. Hindi ka talaga uunlad sa ganitong sistema. At ayaw mong kilalanin at gumawa ng paraan para labanan itong sistema na to. Diyos me. Agree, wala kang constitutional rights sa admin ni Marcos. Correct. Pinapakinggan ba tayo ngayon ng current administration? Diba?
Ngayon, for you guys, para to say na, hindi, ganyan, parang ganun. Andun pa kayo sa romansa level ng pag-iisip. Wala pa kayo sa realidad. You're not thinking about real politics, okay? There are 3 realities for 2025 election. Number 1, we are in a bullshit system, okay? We are in a bullshit system. This system requires us to band together in order to make a statement and in order for us to be recognized as a formidable force in this democracy. Okay? If we cannot band together, ibig sabihin, dispensable actor tayo sa political arena. Ibig sabihin, pwede ka lang i-disregard. Ibig sabihin, kahit mag-rally tayo araw-araw, kahit umiyak ka araw-araw, wala kang bilang. But if you are going to show in this political arena that you are a formidable force, then this bigger politician, these crocodiles, would not be able to disregard you. Ibig sabihin, pag sinabi namin mga putang ina ninyo, isoli ninyo ang pera ng PhilHealth sa kanya, makikinig sila. Bakit? Kasi kaya namin kayong hindi ipanalo sa susunod na eleksyon. Now, if we cannot do that, the election for next 2 or 3 cycles of election, wala kang dating. Ibig sabihin, we're going to be reduced by pure ingay. We cannot produce warm bodies. Ibig sabihin, kahit magreklamo ka ng magreklamo dyan, walang makikinig. Kasi bakit? Kaya nyo bang magpanalo ng kandidato? Hindi rin naman. Ako na kayo mag-iiyak dyan. Now, you can only understand this if you understand real politics. Get out of your ideal bullshit. We're not in an ideal situation. Your constitutional rights is just a constitutional rights. But if you're not going to find ways on how to assert that right, that remains to be just on paper. And you can cry about your constitutional rights all day. But if you cannot put it into a formidable force in this democracy, walang dating yung constitutional rights mo. You cannot be formidable if you do not. Sino nagsabing wala akong prinsipyo? Is fighting for your position as a political actor in this democracy lost of principle? Sino nagsasabing wala kaming prinsipyo dito? Putang ina mo, pobreng Pinoy. Bakit mo sinasabing wala kaming prinsipyo dito? Pinaglalaban nga namin dito yung lakas namin. Putang ina to say na wala kaming prinsipyo dito. Diba? You are saying that by recognizing all the factors of election, you are saying by for us being critical and how to enforce our rights effectively is lack of principle? You are saying that being smarter than you are is lack of principle? Fuck you. Fuck you. Actually, you being too idealist, you actually do not have grasp of what principle is. Ngayon, sabi ni Noel Francia, Joey sold to the Duterte principle, yeah. And I explained already why. Ikaw, Noel Francia, paglaban mo yung prinsipyo mo, akyat ka. Kanina pa kuda ng kuda dyan, kanina ka pa iniimbita, ayaw mo umakyat. Bilis! Ano? Game! Ayun, sorry Crocodile Slayer, go. Yung sinabi niyo, Ma'am Joey, na yung pag against ka sa government ngayon, talagang pag-initan ka eh. Tama yun, walang batas ngayon sa panahon ngayon. Kasi example na lang, yung mga Duterte, pag against ka sa government ngayon, gurgurin ka. Bigyan ka ng kaso, lahat-lahat. Parang anak lang ni Remulla yan eh. Yung anak ni Remulla ngayon, kumusta yung kaso niya ngayon? Buti pa yun, may justice na halatang talagang mayroon ng malis na yung anak eh. Tapos yung PDI, yung NBI ba yun na
tinanggal sa trabaho. Kung yun pa naman ang pinakamagaling na NBA agent yung tinanggal nila doon. May track record yung taong mama yun. Nagtrabaho talaga pero wala eh. Tinanggal na rin eh. Mm. So tama yung sinasabi mo, Ma'am Joey, na pag itong administrasyon na to, pag sasabihin natin na kakalabanin natin sila, kahit tama ka, mali sila, wala talagang hustisya dito sa ngayon para sa akin lang. Yun ang nakikita ko. Kasi parang marami na nangyayari. Sana nga sa butuhan, ngayon, ewan ko lang kasi marami silang pakulo ngayon eh. Yung ayuda, yung mga liga-liga dito sa barangay, tapos ito pa yung mga ginawa nila ni Romualdez ngayon na palakasin yung liga-liga dyan, bula-bula, gano'n. Pero dito sa aming lugar, never ka nakitang bagong project eh. At yung trabaho ng tao dito sa Mindanao, maraming walang trabaho. Yun ang nakakalungkot kasi nga maraming bine-brainwash dito. No? Para sa akin na bine-brainwash yun eh kasi puro liga-liga eh, puro ayuda-ayuda. At pagdating ng eleksyon na yan, Okay, yun. tinulungan ko kayo. Ganun yun. Ganun yung panunumbat nila. Ganun ang style nila eh, na parang yung focus sila sa manipulating the person, lalo na yung walang grades, no? Lalo na yung walang educate about the politics. Tayo naman, marunong tayo mag-obserba, kahit anong mali at tama eh, makikita natin yun eh. Kahit hindi ako nag-aaral ng politics, ma'am, makikita ko talaga kung ano yung simpatiya ng isang politiko. Doon talaga nakapokus sa tao. Pero ito ngayon, ang ginawa nila ngayon parang more entertainment, pero wala namang hindi naman makakatulong sa tao kung walang magandang trabaho. Pero yung peace and order, naku, gulo-gulo na dito, putang ina. Wala Sabi eh. ni Noel Francia, being idealist is a start to change the political view of voters. Actually, hindi naman kayo idealist eh. Bobo kayo. Tama kayo. Because you're not looking at the real situation. You are romanticizing, not idealizing. You are romanticizing the situation. You are glossing over a situation that is not really, it's neither ideal, it's neither niroromansa niyo yung sitwasyon. Tapos akala niyo yung sitwasyon, yun yung ideal. Pero sa totoong buhay, niromansa niyo lang. That makes you unable to see the reality. So actually, hindi kayo idealist talaga in its truest sense. Niroromansa niyo yung sitwasyon. And that makes you blind. Yun yung problem. Ayun. So tigil-tigilan niyo ako Noel Francia at saka pobreng Pinoy. Hindi kayo per se ideal in its truest sense. Kayo ay romansador. Niroromansa niyo yung situation as if meron kayong mahihita doon. And that makes you blind and idiot. Okay? Yun. Yeah, do not use terminologies on me na idealism, ganyan. Sa totoo lang, hindi naman talaga kayo idealist in its truest sense eh. Romansador kayo. Ayun. Anyway, ang tawag dito si Taki at saka si Darwin Closa, devices not connected kayo, kaya hindi ko kayo maisampa. Ayan. Okay? So, Crocodile Slayer, meron ka pang gustong i-share? Yun nga, ma'am, yung selection ngayon, sana yung sa local lang sila mag-focus, no? Para sa akin, yung ginawa nila Romualdez ngayon sa parang entertainment na yan, eh. But deep inside, walang ginawa yung gobyerno ngayon, sa totoo lang. Pero kahit anong sabihin ng mga loyalists dyan, ng mga tarantado din, sorry na lang kayo, kasi wala kang ginawa sa bayan talaga mabuti. Yung totoo, eh. Pero sana nga, yung election ngayon na darating, sana nga yung mga local, sila lang i-focus nila sa local lang, huwag na yung mga national, bahala kayo sa bukas. Pero lang simple yun. And sana tuloy-tuloy. And I hope kay Rodrigo Duterte tatakbo senador. Kay tatlong Duterte tatakbo sila. Buboto ko tayo silang tatlo talaga. Hindi ko ma-make yun. Basta sa PDP ako, ma'am, wala. Basta side ni Duterte buboto ko. Pero not all of them, ma'am, kasi hindi ko kabisado yung background nila eh. But I think siguro may isa ko yung buboto sa kabila din na matagal naman sa Senado, hindi ko na lang sasabi dito. Yan lang po. Salamat po, ma'am. Ma'am Joey. Okay, thank you, Crocodile Slayer. Martin John. Hello, Martin. Hello, Madam. Hello. Hello, rinig ako, ma'am. Ayun nga, no? For people na nandito, be for fucking real naman, for once. Alam mo si Len Manuel, nakikita kita nagko-comment, tatanga-tanga ka eh.
O handa ka na bang umakyat, Len Manuel? Kung hindi mo kayang umakyat, magtigil-tigil ka. Nakikita ko mga comment mo sa Facebook, saksakan ka ng boba. Tigil-tigilan mo ako, wag ka mag-asta-asta diyan, kala mo kung sino ka. Boba ka naman. Kaya mong umakyat, Len Manuel. Kung di mo kayang umakyat, putang ina mo, manahimik ka, matulog ka na. Tigil-tigilan mo ako. Sorry, Martin Jong. Go ahead. So yun nga, no? Guys, kailangan nyo maging realistic. Read the situation. Analyze nyo yung situation, yung mga nangyayari ngayon. Kaya nga, for example, ganito, no? Madami masyadong wishful na, tatlong Duterte sa Senate, iboto natin. Meanwhile, kami nandito sa Davao. Pababayaan lang kami dito? You already know that they're targeting Davao City and they are bombarding us with political attacks. And they afford the mga Duterte na pabayaan ng Davao City kung kanino lang. Especially that reportedly, sa narinig namin dito, 4 billion pesos ang ibubuhos ng Marcos Jr. administration just to take control of our city. Does the older Duterte afford to lose Davao City para lang sundin yung mga wishful thinking nyo na tatakbo siyang senador this coming elections? Kaya nga sinasoplak yung iba na sabi, Duterte PRRD for senator na, they were fucking real. Yung optimal option talaga ni President Digong is to run for mayor. Last year pa namin naririnig yan, madami, kasi initially, last 2023, yung budget na inilaan ng admin na to for taking control of Davao City is 2 billion, ngayon doble na. And then, last year pa, just before the barangay elections, ginapang na nila yung mga barangay kapitan to secure the votes they need for next year. Sa balita namin, more than 60 yung bumaliktad na para suportahan yung candidate ng admin. Out of 276 barangay, ano? Ilan ba yung barangay dyan? 182. So it's 182, more, 60. mga 67. Mm-hmm. 67. More, it's a third. Tapos kung yung patatakbuhin niyo is Arnaldo Duterte, do you think, guys, na ma-retain yung control nila dito? Hindi, mawawala. Especially na yung makinarya, yung pera is nasa administrasyon. So, ang best, yung optimal option talaga ng mga Duterte is to patakbuhin siya, PRRD as mayor dito para ma-secure yung win and to protect the city. Kaya nga, sinasabi na to ni Saslas yung mga past months na ang focus dapat ng mga Duterte is to protect Davao City. Kaya just being realistic, as much as we want a Duterte to run for Senate, hindi nila afford na maiwan ang Davao City. Hindi talaga. Dapat hindi talaga maliitin yung yung ito si Migs. Kaya sabihin na natin na na hindi yan mananalo or what not, ganyan. But you cannot disregard yung effort ng mga tao na gustong tanggalin ng Duterte sa Davao because they have been working on it since 2022. They have been working on it since 2022. Yes. So, totoo yun, madam. Ano pa nga kaya kung kung may mga taga Davao City dito, kung napapansin niyo yung mga serbisyo caravan ni Migs, that is ramping up her bid for mayoralty. Ewan ko lang if she would still push through. But given na 4 billion yung budget allegedly ng Marcos Jr. administration to take control of Davao City, I guess hindi siya atras. May sabi pa nga na baka di daw si Migs yung tatakbo ng mayor, baka si Carlo yung lalaban as mayor. Ito yung yung di pa sure talaga kung initially kasi narinig natin napakabasta yung senator. Joey, don't lower your level to the gutter. Pinupuntahan nga kita sa gutter kasi gutter yung utak mo. Noel Francia. Pasalamat ka nile-level ko yung sarili ko sa'yo Kung ayaw mo namang umakyat. Ngayon, kung ayaw mong i-level ko yung sarili ko sa'yo, ibablock na lang kita. Deal? Gutter na yung utak mo. Utak bobo. If I'm not going to level with you, ibablock kita. Deal? Be civil. I'm reasonable. Ikaw, have you been reasonable? You are being invited here. Several times na umaakyat ka ba? Hindi. So hindi ako le-level sa gutter, ibablock kita. O ngayon, kung ayaw mong lumevel ako sa gutter, o lumevel ka sa akin, umakyat ka dito. Para sa isang punto per puntong debate. O discussion or whatever you want to call it. Tapos ang gagawin mo, manggigil trip ka na kunwari, kanina ka pa insulto sa amin ditong putang ina ka. Pagkatapos ngayon, bigla ka naging makatao? Biglang civil discussion? Kanina mo pa kami ini-insulto dito simula na nag-start ako mag-live. Tigil-tigilan mo ako, Noel Francia, nasa putikan ka, mingit ka namin sa putikan.
Pagkatapos ngayon gusto mo ng civil and reasonable discussion, putang ina mo. Tigil-tigilan mo ko. Ngayon, kung gusto mong i-meet kami, o umakyat ka, umalis ka din sa putikan. Sinamahan ka na nga namin sa putikan eh. Tigil-tigilan mo kami sa mga kakaplastikan mo ha. Ayan. Anyway, anything else, Martin Kim Jong-un? Huwag ka na magalit dun sa mga nag-wishful thinking na mag-senator si PRRD kasi nga, Hindi naman, but ang sinasabi ko dito is, running for senator is not an optimal choice for PRRD. To give you some background lang, no, may black ops yung administration against Mayor Basta eh. And unfortunately guys, to tell you, kumakagat yung black ops nila. So, yung una kasi, yung usap-usapan is baka Mayor Basta would run for re-election, pero after careful consideration, parang hindi eh. Babalik siya ng vice mayor. Babalik siya sa vice mayoral TC. Tapos si Digong yung tatakbo ng mayor. Since last year pa namin naririnig yan eh. And eto na nga, maybe it could confirm today or tomorrow. Mukhang lock-in na na magpa-file na si PRRD. Noong una akala ko, sabi ko, ayoko mag-react, parang patatapusin ko muna tong COC filing period bago ako mag-react. Pero yan, ang dami na ring nagko-confirm na is really running for mayor. So, yun lang, madam, yung updates dito. And the last message ko dito sa mga nasa live, ang pagiging idealistic does not work in a bullshit system that we have. So, if kayo, laking kanto kayo, you will understand us na kung bardahan yung gusto niyo, bardahan din. We need to outsmart and outwit the system that we have. Kasi if we don't do that, walang mangyayari, guys. We'll be stuck dito sa kagaguhan ng bangag Pilipinas. So, eto knock some sense sa inyo dyan ng mga idealistic pa rin hanggang ngayon. Wala tayo sa paradise. We don't live in a place where rainbows and unicorns exist. Ganun lang. Before fucking real. Oo. Ayun. Thank you, Martin Jong-un. Ayan. Hello, Duterte lang. Bali, mabanggit ko lang. Hello. Hello? Hello, Duterte lang. Sorry po. Ayan. Hello. Nag-feedback ka. Nag-feedback ako. Sorry. Duterte, teka. Si ano pala muna? Tama. Duterte lang. Pagkatapos after mo, si Dutertes. Hello. Ayan. Go, Duterte lang. Yes, ma'am. Good evening, Ma'am Joey, no? Go. Hello. Good morning, Ma'am Joey, no? Yes. Mag-comment lang ako dun sa senator lineup ng Duterte. Lahat naman yan boboto ko. Ang nakikita ko lang kasi politics is a numbers game yan, di ba? May sasama ko din dyan si Marcoleta, si Rodriguez, si Glenn Chong, Atty. Trixie, or even ikaw kung gusto mo. Yata is not running eh. Kasi kung gusto ko din. Sayang nga eh. Ito kasi mga taong to naka-inline dun sa Duterte principle. Oo. No. Kasi nga, di ba, pag nagkaroon ng debate yan sa Senate, yung mga taong yan, pwedeng sumabay ka sa likes nila Pimentel, Cayetano, di ba? Kasi pag medyo Joy, I'm not saying hindi na kailangan lawyer. At least magkaroon ng balitaktakan at paliwanagan na naaayon sa tamang batas. Hindi yung kasi yung kayang mag-articulate, no? Yung may capability na mag-articulate ng yes, mga issues. Oo. Yan yung mga issue na yan. Kasi bakit? Yes, ma'am. Pag nanalo yung mga yan, sila Marcoleta, sana manalo, no? Yan, pwedeng mag-demand ng mga health follicle test ni BBM, yung corruption, grabe, yung singil sa Meralco, grabe. Di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, ganun eh. Di ba? Kailangan natin na may naka-backup na PDP group na talagang magagaling, no? I'm not saying Harry Roque, let's say, or si Sasragadot. Sa inyo lang ako nakikinig eh. Talaga, actually, hindi na ako nakikinig ng mainstream media. Dahil hindi na ako naniniwala sa BBM administration na to, na nabudol lang din na kami.
Nabudol lang kami nito. I'm from Santa Maria, Bulacan. Dito ako sa Uy! San Vicente. Oo, sa Muson lang, kapitbahay ko yung Muson. Bounded tayo. Oo, marami kami Kapitbahay pa na dito. tayo, Duterte lang. Oo, marami Mm. kami dito. Mm. Kasi nag-migrate na ako dito ako nakapag-asawa. Pero, Oo. tiga Teka lang, Maynila. Duterte lang, sasagutin ko lang sorry for the interruption. Sige, Sasagutin go ahead. Article is disgusting for an allegedly educated student of law, sabi ni Noel Francia. So matulog ka na. Matulog ka na. Kasi magiging disgusting pa ako sa'yo pag nagtagal-tagal tayo dito. Matulog ka na, Noel. Bilis. Talagang mas lalo kang madidisgust sa akin, pabubo ka ng pabubo, lalo mo akong i-hate. Kasi lalo kong i-highlight yung kabubuhan mo. Hindi tayo matatapos dito. So either you leave this live or you experience my wrath against idiot like you. Mamili ka. Buti nga binibigyan pa kita options eh. Tulog na, Noel Francia. Otherwise, i-highlight ko talaga, i-highlight katangahan mong putang ina ka. Block mo na kasi Joe. Hindi, gusto kong pinagtatawanan siya. 'Di ba? Bilis. Mas madidisgust ka pa sa attitude ko. Wait ka lang, marami pa ako ibubugang disgusting para sa iyo. Lalo na pabubo ka ng pabubo, lalo mo akong i-hate. Lalo mo akong i-hate. I have full arsenal of disgusting ways for idiots like you. Game na? Pakinggan uli natin yung kapitbahay ko. Go Duterte lang. Yes, ma'am. Thank you again. No? Yung sa Congress, isa rin yan. Dapat tayong mga Dutertista dapat may mga manalong inline din sa mga Duterte principles. No? Kasi unang-una, di ba, may naka-line up na naka-stick to the plan silang parang i-impeach si Sara. Di ba, diyan magdadaan yan. Magbo-voters yan. Alam mo naman, numbers yan. Magkaroon man ng numbers dyan, at least meron tayong numero, kahit makakalahati or magkaroon ng debate dyan, hindi aakyat sa Senate yan. Ang akin sana, maging yung mga kababayan natin, mga Pilipino, mga millennials, kapatid, kung ano man, maging ano na tayo, maging wake up na. Tama na. Naging biktima ako ng putang ina ring EDSA na yan. Kasama ako dyan sa EDSA before 1986. Hinabol kami ng bala ng baril niya ni Mr. Marcos dyan sa Liwasang Bonifacio na nagrarally kami kay Ninoy Panon. No? Tapos pumunta ako ng EDSA. Nakisama ako dyan. Pero wala pong nangyari. Walang nangyaring pagbabago. Nakita ko lang lahat yan kay Duterte, sir. Madam. Siya lang yung nakita ko. Nag-OFW ako kasi because of what? Putang ina, ini-impeach si Erap noon. Wala naman din kwenta si Erap. Hindi ko, I have nothing, kasi yun ang mga nakita ko, corrupt din. Kay Ramos, corrupt din. Ma'am, I was forced to go abroad. Nag-14 years ako sa Saudi. Nagtrabaho ako doon, umiiyak ako, lumayo ako sa pamilya ko para lang mapag-aral ko yung mga anak ko. Kasi nag-yudo po ako noon eh. Kasi hirap na ang buhay dito. I work as an engineer. Pero talagang hirap ang buhay, nag-aaral. Ngayon, ma'am, decide ako, nung nanalo si Duterte, umuwi na ako. Kasi alam kong gaganda. Umayos po naman, ma'am. Umayos po talaga rin ako. Pero yung second wife ko, naiwanan ko siya sa Saudi hanggang ngayon. Pero ma'am, umayos yung buhay. Nakita ko maayos, maganda. Pero ma'am, sa ngayon kay BBM, Diyos ko po, Panginoon ko, nabudol tayo ng adik pala. Putik yan. Tapos yung putang ina Martin Romualdez na yun. Walang ginawa kundi magsisigaw ng kala mo, special Mongoloid. Puta. Wala, ma'am. Ang akin lang, mga kababayan, mga millennials, no, yung mga bata, yung matatanda, ipanalo natin ngayong 2025 election. Kasi ito yung ito yung parang ladder to go up na uli. Kasi pag maraming kakampi si Sara, pwede na tayo mag-demand ng ma'am, yung corruption dyan, magpa-imbestiga na tayo, di ba? Magpa-audit na, health follicle test, di ba? Kahit konti lang, ma'am, kahit yung may tapang lang, hindi nababayaran lang. Nasusubuan lahat. Wala tayong kakampi eh, di ba? Yun na nga eh. Walang political will. Pera lang lahat. Tapos yung lineup nila, puro mukhang pera lang yun, ma'am. Putik yan, di ba? Wala ho. Kaya sa mga sa Congress, ma'am, ilaban natin. Kung tatakbo ka, ikaw yung sa vlogger, ikaw yung maging representative, ma'am. Kayo lang, sa inyo lang ako nakikinig eh. Kayo na ni Atty. Tracy, ni Sas, ma'am, magbuo rin kayo. Kung tulad nila, para may boses tayo doon. Para may lumalaban. Kita niyo makabayan, dating
ibigay na natin kay Attorney Trixie yan at saka kay Sas. Ina Pero na may eh. pero ano ko, dito Duterte lang, may nag-message sa akin, pinapatakbo akong konsehal dito sa amin. Sige, tumakbo Dito ka sa na dyan, ma'am. Tumakbo ka na dyan. Para kayo Saan ka ba nagyaya dyan yung sa... dito lang sa Quiapo. Kahit taga San Vicente ko, Santa Maria, marami akong kaibigan dyan sa Luzon, ano. Ma'am, ang akin, yung ano ko, parting words ko, sa mga nakikinig, sa mga vloggers, sa mga Pilipino, dapat may pusong Duterte po tayo. Yung nag-iisip, yung maawain sa mahirap, maiayos yung gobyerno ng tama. We are 30 years behind. Diyos ko, galing kong Hong Kong, galing ako. Puta, sila puro Ang automatic. Southeast Asian country, nagbubuo na ng Oo, trend. ma'am, galing kayong China, di ba? Mm-mm. Putik yan, sabi ko, Tayo, ganun isolated kaganda. na tayo. Oo. Puta tayo, hanggang ngayon, trambiya pa rin yata. Diyos ko po, Panginoon ko. Kaya, di ba, yung lumang PNR, tug, gaganong-ganon lang dyan. Diyos ko po. Tapos yung kalye natin, yung urban planning, yung flood control. Mm-mm. Jesus Christ ka ako. Ano ba yan? Binabaha Alam tayo. ko, We're surrounded by Yung water. problema, na-appreciate to ng mga Pilipinong nakapag-abroad sa totoo lang. Yun yung Yes, ma'am. problem. Yung mga Pilipinong hindi nakaalis ng bansa, hindi kasi nila nakikita. And it's not about yung parang nagiging parang elitist or whatnot, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, pagka nakikita nyo kasi yung mga kapitbahay natin, kung gano'n sila kaunlad, at pagkatapos kung gano'n nakakalugmok ang Pilipinas, mapagkukumpara talaga yan ng mga taong nakapunta sa ibang bansa. Unfortunately, ito talaga ang impression na talagang kaya marami rin tayong mga OFW na dumudugo rin talaga ang puso. Yes, ma'am. Kasi we cannot help but to compare. Ayan, pobreng Yes, Pinoy, nandito si pobreng Pinoy sa backstage, devices not connected ka, hindi kita maiakyat. Ayan. Ma'am, yung Ayun. Saudi nga, galing ako dyan. Ma'am, 14 years ako dyan. I work as a Parker Hannifin representative ako, engineer ako dyan, ma'am, sa mga power plant. Yung Saudi, langis lang po meron yan. Wala silang green, puro buhangin mo. Nabuhay sila lang dahil sa langis. Pilipino lang yung tubig nila, ma'am, kino-convert lang namin yung salt water nila to lime. Tapos yung septic tank nila, kino-convert lang din namin yung inihigop yun, kino-convert din ng mga Pilipino to lime. Mostly dyan, ma'am, Pilipino. Pag umalis ang Pilipino sa Saudi, kaya tatakot yung mga hinayupak na yan, babagsak ang ekonomiya nila. Ma'am, ako na po nagsasabi, nandyan ako sa power plant, nandyan ako sa industrial, nandyan ako sa mga talagang construction din nila. Umikot ako dyan kasi Parker Hannifin yung telepo. Nasa US and UK base yung produkto namin. Pilipino, ma'am, kahit mangingisda dyan, yung sumisisid, Pilipino, may makikita ka. Empleyado, sumisisid lang na isda. Pero anyway, ma'am, mahirap sa Saudi. Ang daming namatay dyan. Yung ngayon pa nga, may nakakulong dyan na ibang kaibigan ko, nakahuli lang sa alak. Iba dyan, talagang kapit lang sa patali, ma'am. Iba dyan, yung waiter lang, pumapayag ng 500 riyals, 700 riyals ang sweldo. Magkano rito yun, ma'am? 10,000 pesos lang. Maisalba lang daw nila yung pamilya nila. Tapos ang gagawin, pag inaway, mag-TTNT na, takbo na rito, takbo doon, tago rito, tago. Ang dami ho ng tingnan. Kaya ako nananawagan pa rin ako dun sa grupo ng kasapi dyan, kapulungan ng Samahang Pilipino. Ma'am, kasi pupunta ako sa din dyan sa consul. Ang dami talaga. Nakakaawa. Bilisan nila. Wala na kasi si Duterte. Kay Duterte lang, ma'am, naayos yan. Nung kay Pinoy, nandun din ako, kawawa talaga. Ang dami pong namatay dyan at nakakulong. Tapos yung labor case dyan, ma'am, ang daming hindi nababayaran. Kawawa ang Pinoy. Although, pag medyo yung mga nurse naman natin dyan, mga engineers, mga skilled natin, okay dyan. Hindi nila kayang tibagin kasi pag nawala naman sa kanila, iyak na sila. Pero yung mga maliliit, yung mga helpers, yung mga gardeners, even the drivers, nakakaawa sila. Masyado silang naalipusta. Hindi nababayaran, ma'am. Ang dami dyan. Kaya yung labor secretary natin. Pero hindi ba to be fair naman dun sa dating DMW secretary, yung namatay si Secretary Toots Ople. I think part of the na yung hindi nabayaran, yung mga labor issues noon, nabayaran na yun dahil tinrabaho yan ni Toots Ople. Okay, ma'am, alam ko yun, ma'am. Bin Laden group yan. Kaya nga, strong yung pagpasok ng BBM administration. Nung Duterte, ma'am, nung Duterte, kaya na yan, dahil din sino ba yung labor attaché natin? Labor secretary, yung nakasalamin, ma'am, Bello Balon? Bello?
Oo, si Bello. Ma'am, naayos Pero na yan. Yung mga binayaran huli, si Ma'am Tucci, okay lang din. Pinaalam niyan. Ang dami niyan, ma'am. Libo sila dyan. Yung Saudi Oger, Bin Laden Group Company. Yan, ma'am, nakakaawa yan kasi kliyente ko rin. Ang dami nila, sir. Ma'am, nangihingi ng pagkain. Kaya kami minsan nagdadala ko. Yung albaik nila, nagdadala ko. Kabayan, sabi ko ito. Tapos pag may konting pera, o pambili nyo na Yossi. So, nakakaawa. May iyak ka dyan. Kaming naman medyo yun na nga, sa kasapi. Yun na nga, sabi, paano natin matutulungan? Hindi naman lahat dapat tayo ang kumilos dito. Dapat kalampagin natin itong gobyerno. Wala rin, ma'am. Puro talking lang, ma'am. Puro pambababae lang itong ginagawang consul dyan. Pag nakakita ng mga nurse na magandang Pilipino, wala na. Ligaw na. Anyway. Ma'am, ganun po. Okay. Sa Saudi, maganda sana. Basta maayos lang po ang gobyerno natin makipag-usap. Sa mga Sige, Pilipino, Duterte lang. Duterte lang tayo. Ma'am, magkita tayo. Punta kita dyan sa San Jose pag-minsan. Message kita. Sige, message niyo po ako. Pag nasa Kasi ako bumili ng t-shirt mo. Wala ko sa Bulacan ngayon eh. Ayan. Wala dyan. Nasa Sige, ako, nasa Visayas area. Ayan. Okay. Layo mo. Sige, Sige, ma'am, ingat po. Thank you ha. Ano na tayo, punta na tayo sa next na speaker. Sige, okay na ako, ma'am. Salamat po. Ayan. Salamat, mga kabayan. Okay, thank you. Ang tawag Bye, dito, thank you, Duterte. thank you. Hello. Thank you.